tester. Ito. So, ikakabit natin ito dito sa ating compressor. Ayan, isalpak na natin guys. And then, ipa-plug natin tong ating device. Itong ating tester. Yan. Ngayon po, i-actual natin yung compressor kung aandar siya. Ano guys? Kasi na-check natin yung resistor ng compressor, walang problema. Wala tayong problema doon. Hindi, pero yung mechanical nito, hindi natin ma-check kung may problema o wala ang mechanical. So, gagamit tayo ng tester na naman natin yung mechanical ng ating compressor. Okay? So, start natin. Ayan guys, umandar. Guys, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po muli dito sa STOE channel. So ngayong araw na ito ay nandito na naman tayong muli sa ating shop at isang refrigerator na naman po ang ating i-repair. So samahan nyo ako ngayong araw na ito guys sa atin pong gagawing pagre-repair ng isang Toshiba na refrigerator. So ito guys yung ating i-check na refrigerator. Ayan. So, 2-door po ito. Toshiba. Ayan guys. 2-door po itong ref na ito. Ang freezer nandito sa baba. Ayan. So, ayan po yung freezer natin. And then, yung ref po natin nandito sa ibabaw. So, malaki po yung ref niya. Pero, ang design nito, nasa ibabaw yung ref side. And then, sa ilalim po yung freezer. So, ayan. So ngayon guys ay isasaksak natin, titingnan natin kung ano po ang makikita natin problema dito. Plug natin tong unit ni customer, check natin. Okay, so ayan guys, tayin natin ng mga ilang minuto. So hindi nga po umaandar ang ating compressor. Yung ating current ay, yan natin kung ilan ang current natin. Ayan, 0.1 ang current natin. Check natin. Ayan guys, hindi po umaandar ang ating compressor. Check natin yung compressor natin kasi ang compressor po kailangan yung, especially dito sa mga inverter, yung UBW ay kailangan po na pare-pareho ang resistance. Ngayon kung hindi po pare-pareho ang resistance ng UBW ng compressor ay may problema po ang compressor. Isa pa po, kung ang compressor stock up po ang mechanical parts sa loob, kahit na pare-pareho ang resistance ng ating UBW ay hindi pa rin po aandar. So ang gagawin natin, mag-i-start tayo sa compressor guys. I-check natin yung compressor, yung kanyang UBW, kung pare-pareho po ng resistance. And then pagkatapos natin ma-check, kung wala pong problema tayong makita using our tester dito sa ating compressor, ay pupunta po tayo dito sa IPM board. Okay? So ayan guys, so ngayon gagamit po tayo ng dalawang tester. Yung pong ating DMM o yung digital multimeter natin, gagamitan po natin para ma-check po natin yung resistance ng ating compressor. And then para makasigurado tayo, gagamit po tayo ng compressor tester na
actual testing po ito. Check natin kung umaandar po ang compressor. So buksan muna natin to para ma-access natin yung compressor. Tanggalin muna natin itong water pan. Ayan. Okay guys. Ito po, ituturo ko sa inyo guys yung step by step kung paano talaga chinecheck ang inverter. Para hindi po tayo nalilito. Ito po, at natanggal na natin ito. So dito mayroon tayong dalawang i-check. So i-check natin yung using ating voltmeter o ating DMM. Dalawa i-check natin guys. Yung resistance po ng compressor, yung UBW, at saka po resistance ng IPM board. So dito natin malalaman kung ang ating kung alin po ang may sira. Saan po natin na mag-check tayo. Ang una-una nating checkin yung atin munang compressor. Okay. Ayan ha. So i-check natin yung compressor natin, ang resistance ng ating compressor. Ulitin natin. So resistance natin 15.8. Yung isa 15.6. Then yung isa 15.8. So ayan guys, na-check natin yung yung resistance ng ating compressor, yung ditong DMM natin. So wala po tayong nakitang problema sa resistance ng motor. So 15.6, 15.8, 15.6 yung tatlo, yung UBW. Kahit na pagpalit-palitin natin, the same po yung resistance. So ibig sabihin yung coil o yung motor natin sa loob, yung rewind, ay wala po tayo nakikitang problema. Okay, so ang 1 point natin, buo ang rewind ng ating compressor. So gagamitin din natin tong ating digital multimeter. Ang kasunod, susukatin naman natin ang resistance nitong ating IPM board. Dito tayo magsusukat ng resistance, yung UBW naman ng ating IPM board. Okay? So ayan. Okay, so 5K. Itong isa, ito namang isa. 5K din. Itong isa, dito sa side na to, infinite po. Infinite. And then, ibabaligtad natin yung polarity ng ating resistance kasi transistor po kasi ang laman ng ating IPM board. So pag binaligtad natin guys, infinite. Pero pagka naka forward resistance tayo, ayan, may 5K tayo na susukat. Okay. So dito po, since na ang resistance na nasusukat natin mababa do sa IPM board natin, ang may problema dito yung ating IPM board. Kasi dapat po mega ang masukat natin dyan. At least ang nasusukat ko po dyan do sa IPM side po Kasi guys, huwag tayong malito. I-separate natin yung yung troubleshooting. So nag-troubleshooting muna tayo sa compressor natin, which is nakakuha tayo ng
similar resistance o same resistance dun sa UBW ng ating compressor, yung sa pin ng compressor. So wala tayong nakitang problema dun sa wine ng ating compressor. However, pwede rin po may sira yung ating compressor sa mechanical naman. Kasi ang compressor po natin, ang dalawang bagay po na nasisira dyan, either na mechanical or yung rewind. Okay? So yung rewind lang po ang mache-check natin. And then nung nagsukat tayo kanina, wala pong problema tayong nakita sa compressor, guys. And then ang kasunod na ginawa natin, chinek natin tong ating IPM board. So ang resistance niya nasa 5K na lang ang nasusukat natin, which is mababa po siya. May problema po dito sa ating IPM board. Okay? Pero isa po yun sa nakita natin. So papatunayan natin yan kung may problema talaga itong itong IPM board o yung compressor. Gagamit naman tayo ng isang tester natin, yung ating DIY na tester. Ito. So ikakabit natin ito dito sa ating compressor. Just to make sure na talagang yung compressor ay umaandar. Ano po? Ayan. Ayan, isalpak na natin, guys. And then ipa-plug natin tong ating device, itong ating tester. Yan. Ngayon po, i-actual natin yung compressor kung aandar siya. Ano, guys? Kasi na-check natin yung resistance ng compressor, walang problema. So gagamit tayo nito para ma-check naman natin yung mechanical ng ating compressor. Okay? So start natin. Ayan, guys, umandar. Okay, umandar po yung ating compressor. Ang current po natin, ayan, meron tayong 0.5 ngayon. 0.5 ampere, which is normal po. 0.5, 0.6, 0.7. Sa mga gantong klase na refrigerator, normal po yan, 0.5. Mamaya po, magpupul yan, tataas yan. Mga 0.7, 0.8. Ayun. So, ayan, 0.6 na. So, ngayon, guys, na umaandar ang ating compressor. So, sigurado tayo na yung ating compressor, yung mechanical side ng ating compressor, at the same time, yung rewind ng ating compressor, both siya, mache-check natin na walang problema. Okay, so patayin na natin to at kunin natin tong ating tester, tanggalin na natin. Ito naman, guys, ang ating gagawin. Itong ating IPM naman natin ay atin pong titingnan. IPM. Ikabit natin yung wire. And then kasi nakita ko dito merong indicator light. Titingnan natin, guys, kung merong error. Ayun, guys. At nagkaroon po ng error. So papakita ko sa inyo yung error niya. Ayan. Bilangin natin, ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So 4 blinks po ang naging error niya, guys. Ito po kasing 4 blinks, nag-indicate siya na may problema po ang ating compressor. Either na mechanical or yung mismong rewind. So, dahil sa may error code tayo, i-check natin both side. Kasi yung error na to, ang ibig sabihin ng error, guys, yung compressor hindi makaandar. Pero it doesn't mean na
yung mismong compressor yung may problema. Okay? So dito sa kaso na to, ang nakita natin, since na yung ating compressor ay na-check natin na buo, ang papalitan natin itong ating IPM board. Okay? So okay guys, so meron tayo ditong isang IPM board. Ayan. So ito yung ating may error, ito yung wala. So ngayon, bago natin ikabit ito guys, ay i-check muna natin yung resistance ng ating bagong IPM board. For comparison po natin, for educational sa atin pong kaalaman, so magche-check tayo ng ating IPM board. Ayan, ilagyan natin ng ilaw para bago. Susukatin natin yung resistance. So ayan, makikita natin 3 meg yung resistance natin. Dito sa kabilang side 3.2 meg. Okay, so 3.4 meg. So makikita natin guys, sa resistance pa lang, difference nitong dalawang ating IPM board ay may problema na. So kanina nga po nung unang nag-test tayo, nakita natin na may problema sa IPM board. Kasi ang resistance nito, yung ibang side infinite. Merong tayo na susukat na isang resistance na around 5K. Yun po sa mga na-encounter po natin, hindi ko po sinasabing yun po ang standard na resistance. Sinishare ko lang po sa inyo yung pong ating nasusukat na resistance dito sa ating IPM board na around 2 meg to 5 meg ang nasusukat natin. Sa kaso po na ito, dito po sa unit na ito, ang nasukat natin 5 kilo ohms lang po, o 5K lang ang nasusukat natin. Para sa akin, defective talaga siya kahit na wala tayong comparison. So naipakita ko lang po sa inyo na ang resistance po na nasusukat dito sa ating IPM board is around 2 to 5 mega. Kung masusukat natin is 5K o mababa, 4K, 10K ang masusukat natin, para sa akin po may problema na yon. Kasi ang na-experience ko po talaga dito, ang resistance nito nasa 2 meg to 5 meg ang nasusukat. So ang gagawin natin guys, itong IPM na to ipapalit natin dito, and then tingnan natin kung aandar na po yung ating unit. So andar na ba itong ating unit? Saksak natin, i-plug natin yung unit natin guys. So ayan guys, at umandar na yung ating compressor. Makikita natin wala na po siyang error. So ganun lang po yung pag-check ng IPM board o pag-check ng ating inverter na refrigerator. So dahil sa naibigay ko po sa inyong tip, ay hindi na po kayo mahihirapan na mag-check ng refrigerator na inverter.
Ito po, any brand po, mga kasama, mga ka-technician, any brand po ng inverter na refrigerator, almost the same po yung process ng pag-checking. So ayan, so ang gagawin natin dito, ipipix na natin ito guys. Ayan, and then testingin po natin in an hour kung ngayon ang temperature is 27.7. Lagay natin dito sa freezer. Ayan. So balikan natin to guys after isang oras kung okay na. So mararamdaman natin na medyo malamig na po yung ating ref side. Naglalagay tayo rito ng ng tubig dito sa ating freezer. So ito, after isang oras, pag umabot na po ng negative 21 yung ating thermometer, indication na good na po yung ating refrigerator. So balikan natin after isang oras guys. Guys, at naipakita ko po sa inyo ngayong araw na ito kung paano po namin tinetest ang refrigerator kapag ang problema ay hindi lumalamig. So maaaring ang problema niya ay yung compressor or yung IPM board. So naipakita ko ngayong araw na ito sa inyo kung paano namin chinecheck yung IPM board at saka ang compressor. At sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng bagong kaalaman na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na paghahanap buhay. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe ang ating channel and then paki-hit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na video na i-upload natin. Maraming salamat po.